Magandang araw! Ang pag-aaralan natin ngayon ay 5 uri ng tayutay. Napagaganda ang pagsusulat o pagsasalita sa paggamit ng mga tayutay. Ang tayutay ay pahayag na ginagamitan ng matatalinhagang salita. Maituturing na bihasa o magaling sa salita ang isang taong nakagagamit at nakaiintindi ng mga tayutay. Ang isa sa mga tayutay ay ang simile o pagtutulad. Ito ay paghahambing ng dalawang pangngalan o ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, pangyayari o ideya. Ginagamitan ito ng mga salitang katulad, tulad, gaya, wangis, wari, parang, tila, animo, o mala at ang salitang nais idikit dito. Halimbawa, tila estatwa ang kabataan kapag walang gadget, gayong napakaraming trabahong naghihintay na pagtuunan ng pansin. Sa pangungusap na ito, inihahalin tulad ang kabataan sa estatwa o statue, na para bang hindi makagalaw kapag hindi hawak ang kanilang gadget. Ginamit sa pangungusap na ito ang salitang tila. Ang isa pang uri ng tayutay ay metapora o pagwawangis. Ito ay tuwirang paghahambing ng dalawang bagay. Hindi ito ginagamitan ng mga salitang katulad, tulad, gaya, wangis, wari, parang, tila, animo, o mala at ang salitang nais idikit dito. Halimbawa, estatwa ang kabataan kapag pinagbabawalang gumamit ng gadget, samantalang tambak ang trabahong magagawa kahit wala ito. Sa pangungusap na ito, inilalarawan ang kabataan bilang estatwa kapag inaawat sa paggamit ng gadget. Pero hindi ito katulad ng simile o pagtutulad na may ginamit na salitang tulad ng tila sa nauna nating pangungusap. Personifikasyon o pagbibigay katauhan naman ang ikatlong tayutay na aking ibabahagi sa inyo. Ito ay pagbibigay ng katangian ng isang tao sa mga bagay. Halimbawa, naghihingalo na ang baterya ng gadget mo. Ginagamit natin ang salitang naghihingalo sa malapit ng maputulan ng hininga. Wala namang hininga ang baterya, pero sa pahayag na ito ay para bang isang taong malapit ng mamatay ang ating paglalarawan sa kondisyon ng baterya ng gadget ng ating kausap. Pagmamalabis naman ang ika-4 na tayutay na ating aalamin. Pinalalabis o pinalalala nito ang kalagayan ng tao, bagay o pangyayari. Halimbawa, nadikit na sa palad mo ang gadget mo sa tagal ng pagkakagamit mo nito. Sa pangungusap na ito, sinasabing hindi na maalis ang gadget sa kanyang kamay dahil sa tagal ng pagkakagamit niya ng gadget niya. Maaaring magpawis ang palad sa tagal ng pagkakahawak sa gadget. Pero hindi naman didikit ito sa palad dahil sa walang tigil na paggamit nito. Ang huling uri ng tayutay na ipapaliwanag ko rito ay ang
Pagtawag. Ito ay pakikipag-usap sa isang bagay na parang tao ito. Halimbawa, gadget, magpakita ka na sa akin. Sa pangungusap na ito, ang kinakausap o tinatawag ay ang gadget. Pero wala naman itong kakayahang sumagot o sumunod sa ipinagagawa ng nagsasalita. Marami pang uri ng tayutay, pero 5 lamang ang nasa video na ito. Narito ang pinagkunan ng disenyo para dito. Salamat!